Hi po. Hello, 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 hello. Ayan, pasensya na po, no? Ayan, hello po. So, sorry po, nag-birthday kasi yung kapatid ko eh. So, kaya, ayun. Ayan, hello po. Hi po. So, sige po, no? Please, like it, share it, tap it, guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yun, thank you po, no, yung mga gising pa. Devotion po tayo. Hello po. Yan, pa-like, pa-share, pa-tap. Amen. Yan, sige po, like it, share it, tap it guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, hello po. Yan, please like it, share it, tap it guys. Hi po. Pakishare na rin po sa natin group chat, no? Para mas marami pong makanood. So after like 5 minutes, mag-start na rin po tayo. Yan, hello po. Hi po. And good evening po, good evening. So worshiping God, that's our topic right now since our personal devotion is more on presence of God or seeking the presence of God. Ito po yung pag-usapan natin, yung worship natin sa Lord. Amen. Ayan, kaya paki-like, paki-share, paki-tap para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, hello po, hi po. Ayan, kamusta po ba ang buhay-buhay? Kamusta po kayo? Kamusta po ang life? Mga kapatid, no? Ayan, sige po, no? Kamusta po? So, we're just waiting for others, kapatid. After like mga 3 minutes, mag-start na rin tayo. So, again, our topic right now is worshiping God. So, atin pong pupurihin at atin pong i-honor ang Panginoon in terms of worship. Kaya, kapatid, ayan, ihanda niyo po yung sarili niyo, no? Ayan, hello po. Ayan, hello po. Ayan, kumusta po? Kumusta po kayo? Ayan, inaayos ko lang yung notes natin, kapatid. After like mga 5 minutes, ilang minutes na lang ba? Wait lang. O last 1 minute, mag-start na rin tayo. Pa-tap, tap, 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 tap. Ali, tap, tap. So, worshiping God, that's our topic right now. So, tayo naman kapatid ang magbabalik ng kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng worship. Amen. Yan. Siguro po pwede na rin tayo mag-pray. Aming Diyos na dakil at banal, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na kumikilos po sa aming mga buhay. Kaya Lord, we pray and declare na samahan niyo po kami lagi, biyayaan niyo po kami lagi,
At lalong-lalo na Panginoon, bigyan niyo kami ng pagpapala at turuan niyo po kami na sambahin ka ngayong gabi, Panginoon. Kaya salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, sige po. Sabi mo dyan, ready na ako. Yan, sige po, no? Ayan, kamusta po kayo? So, kamusta rin naman po ang devotion natin, mga kapatid? Yung mga kapatid ko dyan na nakapag-personal devotion po, kamusta naman? Ayan, thank you Lord, no? Thank you po dahil nandyan pa rin po kayo. So ngayon kapatid, worshiping God. Ayan, yun yung topic natin ngayon, no? Para mas maintindihan natin to. Pero bago yan, basahin muna natin yung John 4, chapter 23 to 24, yung key verse po natin. Sabi dito, but the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. So napakaganda po ng passage na to. Kunin din natin kapatid sa Tagalog version para mas makita natin yung kalinawan ng salita ng Diyos. Amen. And hello po sa mga bagong pasok po. Sabi dito, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uring pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin po ang Panginoon. Kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon na napakahalaga po na ikaw ay dapat isang totoong sumasamba o tunay na sumasamba. Sabi mo nga dyan, ako ay true worshiper. Amen? So ngayon, para mas malinaw sa atin itong worshiping God, no? Karamihan kasi ang alam pag worship, ito ay pagkanta lang, pagtaas ng kamay, pag-attend sa church. Pero kapatid, ang totoong worship ay isang puso na kilala ang Diyos. Amen? Ang totoong worshiper, kapatid, hindi lang po pataas-taas ng kamay, hindi lang po kumakanta, hindi lang uma-attend ng church, kundi dapat ang totoo ay yung puso niya, nakilala niya ang Diyos. Amen? Ngayon, sabihin nyo nga dyan sa comment section, kilala ko po si Lord. Sige kapatid, amen? Kung kilala mo ang Panginoon kapatid, I know God will move. And He will teach you how to worship. Amen? Ngayon, wino-worship natin ang Panginoon, hindi lang dahil siya ay naging mabuti sa atin, kundi wino-worship natin ang Panginoon because He is worthy. He is worthy. Amen? Siya ay karapat-dapat sambahin. Kaya nga pagdating po ng John 4:23 to 24, kung titignan natin, kinausap niya po ito Samaritan woman kung paano yung worship. Pero kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? In spirit and in truth. Kaya kapatid, ngayong madaling araw na rin kasi, no? ngayong gabi, naghahanap po ang Diyos ng tunay na sumasamba sa Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay mananampalataya kapatid, dapat ikaw ay tunay na sumasamba. Marami pong peke. Madaling sabihin na Kristiyano ako, madaling sabihin na naniniwala ako kay Jesus. Madaling ipakita na mukha kang nag-worship, pero ang katunayan, dapat ang puso mo ay nag-worship sa Diyos. Amen. Kaya kung titingnan natin kapatid, again, pag binasa niyo yung John 4, ito talaga yun. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Na humahanap ang Panginoon ng sasamba o sumasamba sa Kanya. Kaya, first point kapatid, yan. Pakilagay po dyan, worship is about knowing who God is. Sige po, paki-type.
Worship is about knowing God is. Sabi po ng Psalms 95 verse 6, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker." Amen? So kung titignan natin kapatid, ang worship is about knowing who God is. Kikilalanin mo ang Diyos. Kaya nga, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Kung titignan mo kapatid, in-acknowledge po ng salmistang ito, amen, na ang kanyang manlilikha ay ang Panginoon. Amen. Kaya nga, we will worship God because He is our Creator. Amen. We worship God because He is our Savior. We worship God kapatid because He is our King. And we worship God because He is holy, powerful, and worthy of all praises. Amen. Worshipping is about knowing who God is. He is our Creator. Yun lang eh. Biniligtas ka niya, binigyan ka niya ng biyaya na nagmumula sa iyo, ay nagmumula sa Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Amen. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, ang totoong worship ay dapat kilala mo ang Diyos. Kilala mo si Jesus. At the deeper you know God, the deeper our worship becomes. Kaya nga 'di ba, put on your new nature and be renewed and transformed by knowing your Creator more and more. Hindi lang po sa pagtaas ng kamay. Alam mo kapatid, napakahalaga. Ako po, part po ko ng praise and worship. Amen. Hindi, sa amin kapatid, hindi pwedeng hindi nagde-devotion yung praise and worship. Bakit? Paano mo masasamba ang Diyos na hindi mo kilala? Tama ba? Paano mo mabibigay ng adoration ng Panginoon kung hindi mo alam yung kakayahan niya? Hindi mo alam yung ginawa niya para sa'yo. Hindi mo alam yung katangian niya. Amen? Kaya kapatid, the deeper you know God, the deeper your worship becomes. Kasi mas nakikilala mo ang Diyos. Amen? Kapatid, hindi po emotions ang worship. Kundi ang worship kapatid ay ang response mo sa greatness o kadakilaan ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen? Kapatid, ang worship is not about creating an emotional atmosphere. Hindi lang yun, ay nakakaiyak. Ay, Lord, naramdaman kita kasi naiyak ako. Hindi eh. Kapatid, kahit anong estado ng buhay mo, basta nag-respond ka sa kabutihan ng Panginoon, sa kadakilaan ng Panginoon, worship yun. Amen. Again, hindi lang po sa pag-awit. Isang type yun ng worship. Pero, alam mo na, ginawa mo itong isang bagay nito dahil mabuti sa iyo ang Diyos. Worship yun. Amen. Halimbawa, may tinulungan ka kasi alam mo yun ang gusto ni Jesus. Worship yun. Halimbawa, may pinag-pray ka dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Worship yun. Kapatid, hindi lang po pag-awit ang worship, kundi ito ay isang respond mo dahil ang Diyos ay dakila. Amen. Amen. Kaya kapatid, dapat maintindihan mo na if you are worshiping God, this is my respond to you. Ito po yung gusto kong ibalik sa iyo, Panginoon, dahil naranasan ta. Amen. Kaya again, kapatid, sabi ko nga sa inyo, pag sineryoso nyo po yung devotion natin, yung sinend ko sa inyo day and night, kapatid, you are about to respond sa greatness ng Panginoon kasi kinilala mo na siya. Amen. Ang pagkilala po sa Panginoon, hindi po dapat kinakatamaran. Amen. Amen.
Hindi dapat yan kinakatamaran, hindi dapat yan ah, ipinapawalang bahala. Amen. Kaya pa din sinasabi po ng salita ng Panginoon sa iyo ngayon. If you want to worship Him in spirit and in truth, unahin mong kilalanin ang Panginoon. Pwede mo bang sabihin dyan, unahin nating kilalanin ang Panginoon. Amen. Unahin natin siyang kilalanin. Kaya kapatid, pag nakita mo na kung sino po ang Diyos, yung puso mo kasi kapatid, imposibleng hindi magbago eh. Amen. Kinilala mo na eh. Kinilala mo kung sino ang Diyos. Imposibleng hindi ka mabago. Kasi ang pagkakilala sa Panginoon nakakapagbago ng buhay. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, magkaroon ka ng isang buhay na si Lord lang ang priority. Amen. Na si Lord lang yung hinahanap. Amen. Pwede mo ba sabihin dyan, priority ko si Lord. Kilalanin mo si Lord, kapatid. Amen. Ito kapatid, hindi lang to para sa community natin o hindi lang to para sa devotion natin. Pero kapatid, knowing God is really an essential work sa isang Kristiyano. Mahalaga yun. Sobrang halaga nun. Amen. Hindi pwede kapatid na hindi mo kikilalanin si Lord. Hindi pwede kapatid na kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, makita mo to. Amen. Kaya kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, i-prioritize mo ang Panginoon. Gusto pong ipaalala sa'yo ng Diyos, yung manlilikha mo, kilala ka. Amen. Kilala ng Diyos yung topak mo, kilala ng Diyos yung toyo mo, kilala ng Diyos ugali mo. At kapatid tayo, kilalanin din natin ang Diyos. Inintindi ka ng Panginoon kapatid. Ang Diyos naman kilalanin mo. Minahal ka ng Panginoon kapatid. Ang Diyos naman kilalanin mo. Naging mabuti sa iyo ang Diyos kapatid. Kaya kapatid, kilalanin mo rin ang Panginoon. Amen. Kaya kapatid, sa pagkakilala mo sa Panginoon yan, nagtatanong no, about fear of God. Sa pagkakilala mo sa Panginoon, you will establish your fear sa Panginoon, no? Kasi alam mong holy siya. Alam mo na strict siya. Alam mo na loving siya. Alam mo na gentle siya. Alam mo na gracious siya. Amen. Kaya ulitin ko, essential po ang pagkakakilala sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mong i-prioritize ang pagkakilala mo sa Panginoon. Dapat hindi ka papayag na wala kang bagong alam sa Panginoon. Amen. Amen.
Kaya kapatid, may mga bagay o may mga instances sa buhay natin na para bang mahirap mag-worship. Tama ba? Na para bang ang hirap naman, Panginoon, nasa ganitong sitwasyon na naman ako. Panginoon, ang hirap na namang mag-respond sa kabutihan mo. Amen? Pero kapatid, kahit na mahirap, hanapin pa rin natin si Lord. Kasi kapatid, alam niyo po sa buhay natin, kung titingnan natin, no, si Lord, hindi talaga siya umalis. Mag-look back ka. Mabuti pa rin ang Panginoon. Tama? May mga lapses tayo. May mga hindi tayo magandang nagawa. May mga desisyon tayong hindi natin nasangguni. Pero ni minsan, hindi ka iniwan ni Lord. Mukha lang. Kasi minsan, tayo, yung feelings mo naman deceitful. Akala mo lang iniwan ka. Yes, Ate Luna. And I know that the Lord will move upon you. Amen. Ang mahalaga nga may discernment ka. Amen. Diba? Kung titignan natin, mag-look back tayo. Ang dami nating kapalpakan, pero but still, bakit naririnig natin itong salita ng Diyos ngayon? Na nagsasabi sa Kanya na, uy, hindi kita iniwan o pinabayaan man. Itinutuwid kita, pero mahal pa rin kita. Iniwan mo man ako, pero natagpuan mo ako agad. Natagpuan kita agad. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko, essential po ang knowing God. Amen. Hindi na to about sa feelings mo, hindi na rin to about sa sitwasyon mo. Hindi na rin to about sa pinagdadawat, lalong hindi na to about sa'yo. It is about our God, that who is gracious, who is loving, who is faithful to you. Amen. Na ang Diyos na nagbibigay ng hope sa'yo araw-araw. Na ang Diyos na kumakalbit sa'yo pag nakakalayo ka. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa'yo kahit ayaw mo na. Bakit? Kasi kapatid, He is looking for a true worshiper. Kasi alam niya kapatid, pag hindi niya pinarana sa'yo yung kapangyarihan niya, hindi ka magiging true worshiper. Tama ba? Wala nang ibang makakapagbago ng buhay natin kundi ang Panginoon lang eh. Tama ba? Walang ibang makakapagbigay sa'yo ng maayos na buhay kundi ang Diyos at ang Diyos na. Iwan ka ng tao, iwan ka ng sitwasyon, hindi yung trabaho mo, hindi ka maligtas. Kapatid, si Lord kaya kang iligtas. Amen. Kaya kapatid, ibalik natin lahat sa Diyos. Sabi ko, di ba, ulitin natin ha, ang totoong worship is responding to the greatness of God. Amen. Ibig sabihin, pipiliin mong tignan at hanapin anong ginagawa ni Lord for you to respond. Sa totoo lang kapatid, kung titignan natin, ikaw ang hindi tumitingin sa kabutihan ng Diyos. Mabuti po si Lord. Amen. Teka lang, meron na naman ng gugulo. Bugs. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, no, lagi mong tignan yung mga ginagawa ng Diyos. Kahit mukhang maliit sa ngayon, o mukhang maliit para sa iyo, tignan mo pa rin. Magpasalamat ka pa rin, kapatid. Purihin mo pa rin ang Panginoon. Mag-respond ka pa din. Amen. Ako, kapatid, ganun na lang ang buhay ko eh. Anong ginawa ni Lord? And how can I respond? Amen. Kaya kapatid, alam niyo yan. Ako, sa totoo lang, nakatuon na talaga yung puso at isipan ko sa gawain ng Panginoon. Paano ako makakabawi sa Diyos despite ng kabutihan niya sa akin? Amen? Paano?
At mahihirapan talaga, kapatid, mahihirapan talagang mag-respond. Kasi nga weak ang flesh mo. Tama? Kaya nga nung sabi, the spirit is willing but the flesh is weak. Kaya nga i-train mo yung spirit mo na kahit mahina yung flesh mo, you will still worship the Lord kasi you are a true worshiper. Amen? Sabi mo nga dyan, I am a true worshiper. Kapatid, hindi po nagbago yung identity mo sa Diyos. Amen? His plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope, kapatid. Ibig sabihin, hindi po nagbabago ang tingin sa iyo ni Lord. At ikaw na bilang mananampalataya ni Jesus, kapatid, nakikita ng Ama sa Langit ang kaluwalhatian at katuwiran ni Jesus, hindi ikaw. Amen? Kaya nga kapatid, dapat mag-respond ka lagi in worshiping God. Ayusin mo buhay mo. Yung pag-iisip mong mali, ayusin mo. Ano man yung mga kahinaan mo, ibigay mo sa Panginoon para palakasin ka niya. Yun po ang totoong worship, hindi po lang sa pag-awit. Kasi kapatid, kung pag-awit lang ang basehan ng worship, baka hindi na ako pumasa, hindi po maganda boses ko eh. Pero kapatid, buti na lang ang Diyos ay nakatingin sa puso. Sabi mo nga, sa puso. Hindi sa pusod, sa puso. Amen. Kaya kapatid, ano man ang mangyari, dapat hindi nagbabago paglilingkod mo. Amen. Madapa ka man, bumangon ka ulit. May mga nangyari mang hindi maganda, anong gagawin natin, Panginoon? Dapat lagi kay Lord. Amen. Kaya ako kapatid, I'm praying for a higher discernment. Ayoko nang magkamali, Lord. Sabi ko talaga yan sa Panginoon, ayoko na, Lord. Ayoko nang magkamali. Ayoko na. Kaya kapatid, dalangin ko po sa'yo. Worship is about knowing who God is. Kaya nga, you will put your new nature. Colossians chapter 3 verse 10, lagi ko na yung sinasabi sa inyo. You will put your new nature and be renewed by knowing God more and more. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. Kilalanin mo si Lord. Yun lang yun. Wala nang iba. Wala nang iba pang pinagagawa sa'yo ang Panginoon. Kilalanin mo lang siya. At hindi po yun mahirap. Tama? Pag gusto mo may paraan, pag ayaw, palaging merong dahilan. Lagi ko yung sinasabi sa inyo. Kapatid, ang pagkakilala po sa Panginoon hindi mahirap, pero dapat ginusto mo. Amen? Amen po ba? Hindi pwede kapatid na pag masaya ka lang, tsaka ka lang magpupuri ka Lord, tapos pag malungkot ka, para bang hirap na hirap ka. Hindi naman ganun si Lord. Amen? Ang Panginoon kapatid, kilalanin mo siya. Kaya ulitin ko Psalms 95 verse 6. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Lumuhod ka, sumamba ka sa Panginoon. Gawin mo yan kapatid. At naniniwala ako, i-reveal po ng Diyos sa'yo kung sino siya. Bakit? If you will seek me, you will find me. Amen? Natatagpuan mo ang Panginoon. Kaya kapatid, worship Him. Amen? Second point. Worship must come from the heart. Amen? Sige, pakitype na lang, worship must come from the heart. Puso pa din. Tingnan mo Matthew 15:8. Ito po, mabubukulan talaga kayo. Pakitype. Matthew chapter 15 verse 8. Sige po, buklatin natin Matthew chapter 15 verse 8. Sige po. Nabuklat na ba yan? Thank you. Matthew chapter 15 verse 8. Tingnan mo These people honors me with their lips, but their heart is away from me. Itong mga taong ito, pinapapurihan nila ako ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Kapatid, puso pa din ang basehan ng Diyos.
Hindi po basehan ng Diyos problema mo? Hindi po basehan ng Panginoon pakiramdam mo? Hindi po basehan ng Panginoon yung mga failure mo sa buhay? Hindi, puso mo pa rin. Lord, basag to pero ikaw pa rin ang pupurihin. Lord, nagkamali ako, patawarin mo ako pero hindi ako aalis sa'yo. Nandito pa rin ako. Dapat galing sa puso. Amen? Wag mong tanggapin yan. Kuya or ate, wag niyo pong tanggapin. Amen? Hindi dapat. Ilapit mo yung puso mo sa Panginoon. Kahit mahirap. Minsan kapatid, ikaw, ang bilis mo naman bumigay. Sabi mo nga dyan, ang bilis mo naman bumigay. Konting problema lang, umaayaw ka na. Pasensya na po, kailangan ko kayong real talkin. Amen? Konting ganito, alis ka kagad kay Lord. Konting problema, ayaw mo kagad. Nagkamali ka lang. Para bang sinakluban ka na ng langit at lupa. Kung kilala mo talaga ang Diyos, tapat po ang Diyos na nagpapatawad. Matthew 15:8 po. Amen? Kung kilala mo ang Panginoon kapatid, dapat mas lalo kang lumalapit sa Kanya. Ang dami po nagsabi sa akin, nahihiya po kasi ako kay Lord nahihiya po ako. Hindi ka nahihiya kapatid kasi kung nahihiya ka, dapat lumapit ka kay Lord, nahihiya ka pala Tama? Ang totoong nahihiya kapatid, nahihiya nga siya kaya siya nag-show up. Nahihiya nga siya kaya siya nag-pray. Di ba? Pero kapatid, yung nahihiya tas hindi pa rin bumabalik, dahilan na lang yun. Ang dami kasing nahiya kapatid, tinuloy-tuloy po yung kasalanan. Nakakahiya na kasi, kaya tinuloy ko na. Hindi na po yung totoong hiya. Diba? Tama mali. Nahiya kay Lord, kaya hindi mo na ako mag-church kasi nagiinom ako, tas sobra kang nag-inom. Hindi ka nahihiya. Amen? Ang totoong nahihiya kapatid, babaguhin mo kasi nakakahiya. Kung totoo, kung yun yung dahilan Pero kapatid, pagdating po dito sa sinasabi po ng salita ng Panginoon, these people honors me with their lips, but their heart is away from me. Kaya check mo yung puso mo. Amen. Ulitin ko nagkamali ka. Sabihin na natin, nadapa ka. Hindi mo na ba agad mahal si Lord? Di ba mahal mo pa rin? Anong gagawin mo pag nadapa ka? I-improve mo buhay mo. Amen. O para bang anak sa tatay o sa nanay. Magulang at anak. Di ba kapatid, pag nagkamali ang anak mo, tinakwil mo ba? Hindi Sinabihan mo ba na ayaw na kita maging anak, tanggalin na kita sa birth certificate mo, ay tanggalin mo na kami bilang nanay mo sa birth certificate. Hindi Kahit anong mangyari, anak mo yun. Tama? Ngayon, anong gagawin mo? Tuturuan mo. Yung anak, kung gusto talaga magbago, magpapaturo. Amen. Again, hindi ito about sa sitwasyon mo. About ito sa puso mo. Kaya ang worship kapatid, hindi lang po nakikita sa panlabas, kundi lalo na dapat sa loob ng buhay mo. Sa puso mo. Pwede kapatid na umiiyak ka pag nag-worship ka. Pwede kapatid na talagang grabe outpouring mo. Pero kapatid, in spirit and in truth pa rin tayo. Puso pa rin ang nagmamatters. Amen? Puso pa din. Kaya kung nakatuon kasi ang puso mo sa Panginoon kapatid, sigurado kung magkamali ka man, hindi ka lalayo kasi gusto mong itama buhay mo. Paghirap ka man kapatid, hindi mo sisisihin si Lord, kundi sasabihin mo pa katulad ni Job, the Lord will give, the Lord also take it away. At kung kapatid talagang gusto mong harapin yan at kasama mo ang Panginoon, kapatid si Jacob bago siya humarap kay Esau, anong sabi niya? I will not let you go until you bless me. Pagdating niya kay Esau, anong sabi niya? If I found favor in the eyes of my brother Esau, you will not kill me. Kapatid, hinaharap niya problema niya. Kasi nga, alam niya ang Diyos, kilala niya at yung puso niya totoo sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, wala na po talagang rason na umalis ka pa sa Panginoon. Ako po magwa-warning na lang.
Pag umalis ka pa sa Diyos, kapatid, bumalik ka na ulit kung umalis ka man. At kung iniisip mo pa lang na umalis, huwag ka nang umalis. Mahirap. Kasi ibabalik ka lang din naman ng Panginoon. Wala lang. Anong tawag doon? Sayang lang. Bakit? Pwede na sanang nagamit ka ngayon eh. Kaso sumuko ka. Tama? Ako kapatid, may mga regret ako sa buhay. Hindi ko po kinakahiya yung testimony ko kasi binago ko ni Lord at tinulungan ako ng Diyos. Pero sabi ko, Lord, mas okay din pala sana kung sumunod na lang ako sa'yo eh. Kasi pastor ko kapatid, young people pa lang siya ngayon. Around 65 na ba siya o 66. Sumusunod pa rin sa Panginoon. Sabi ko, pwede naman pala yun, Lord. Ako lang talaga ang hindi ikaw ang pinili. Amen. Kaya pagdating po ng Matthew 15:8, kapatid, ito po yung paalala, hindi lang pwede puro dak-dak. I praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Mahal kita, Panginoon. Pero hindi mo naman pinapakita. Hindi naman palament ng puso mo. Love mo lang pala si Lord pag may problema ka. Pero pag nagkagipitan na, nakakalimot ka na. Aminin mo, marami po tayong ganyan. Ako ganyan ako dati. Pag masaya ako, grabe. Pero pag may problema ako, naninisi na ako kay Lord. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos eh. Amen? Amen? Ang kalooban po ng Panginoon, mabuti. Kaya ikaw kapatid, huwag ka nang umalis. Amen? Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng tip. Pag malungkot ka kapatid, awitin mo kabutihan ni Lord. Mag-worship song ka. Mag-devotion ka. Amen? Kung may pinagdadaanan ka kapatid, huwag kaparaanan ng tao, dapat kaparaanan ng Diyos. Amen? Sa Kanya ka munang unang lumapit. Yun kasi yung worship eh. Puso mo. Amen? Eh nakakapagod naman kapatid yung buhay na balik na lang tayo ng balik sa dati. Ngayon okay ka, bukas hindi. Ngayon okay ka, bukas hindi. Ngayon okay ka, aabot lang ng 3 araw, tapos hindi ulit. Nakakapagod. Tama ba? Kaya nga kapatid, kailangan natin ng Diyos eh. Kaya gusto ng Panginoon kapatid, ilapit mo yung puso mo sa Kanya. Hindi yung kailangan ka pang sabihan. Amen? Amen ba? Kapatid, ikaw ang mag-usang magbigay. Kasi mahal ka ni Lord eh. At pag sa Diyos mo pinagkatiwala yung puso mo kapatid, hindi yan mababasag. Amen? Kundi ingatan niya ng Panginoon. May mga itatama siya kapatid, pero hindi niya yan wawasakin. Ingatan niya ni Lord, puso mo yan eh. Kaya ikaw kapatid, if you will worship God, your worship must come from the heart. Amen? Dapat mula sa puso kapatid. Kasi ang worship, hindi siya performance. Pa itong verse na to nagsasabi, naglinis ka nga ng simbahan, ang sipag mo nga. Pero ang layo naman ng puso mo sa akin, wala din. Amen? Pwedeng pinapalakpan ka ng tao. Praise God, ang sipag mo. Hallelujah, thank you Lord, kasi meron kaming kapatid na ganito na napakasipag. Pero ang Diyos ba, anong tingin sa'yo? Ako kapatid, ang mas mahalaga sa akin, yung tingin ng Diyos, hindi tingin ng tao. Tao kapatid, fault finder eh. Kung ano ang mali, yun ang mas hahanapin nila. Minsan, yung tao minsanan lang siya hindi mapuna. Laging may kapunahan. Amen? Pero kapatid, kaya nga sinasabi nila, hindi performance, kundi surrender. Puso mo ang gusto ng Diyos. E matanong kita dyan, ibibigay mo ba ang puso mo sa Panginoon? Amen? Ako kapatid, if I am only pleasing people, kapatid, sana nag-ice cream yummy na lang ako dito. O kapatid, magagaya ko na si Tatay Peng eh. Kilala niyo ba yun? Tatay Peng ba yun? Tatay Paeng. Sa totoo lang. Di ba? Sabi ko nga dun sa isang kapatid, sabi ko, gayahin ko kaya yun muna yung introduction ko.
Sabi ko, yun kaya muna. Yung, thanks for the light, thanks for the hair. Diba? Tug, tug, tug. Ice cream yummy. Tug, tug. Sabi ko, yun kaya muna. Kung nagpi-please lang ako ng tao, hindi ako nagpi-please ng tao, kapatid. Sasabihin ko sa'yo kung anong dapat kong sabihin. Pag mali, mali. Amen. Kahabagan ka ng Panginoon, pero hindi natin pwedeng i-tolerate yung pagkakamali. Mali yun eh. Amen. Kahit ikaw bilang magulang eh. Sabihin mo ba sa anak mo kahit mali eh, ay okay lang yun, good job. Alam mo kapatid, pagdating na araw, sakit mo yan sa ulo. Bakit? Hindi mo tinuruan ng kaparaanan ng Diyos eh. Amen. Dapat turuan mo ng kaparaanan ng Diyos. Ganun din ang ginagawa sa iyo ng Panginoon. Aayusin ka niya. Kasi gusto niya maging tama puso mo. Kaya nga kapatid, nag-uumpisa lagi sa desire. Sabi mo nga, desire. Amen. Doon lagi mag-uumpisa, desire. Kaya kapatid, isurrender mo yun sa Panginoon. Pag nag-worship ka sa Panginoon, come to Him honestly, humbly, and also wholeheartedly. Amen. Bitawan mo na yan. Yung hindi makakabuti sa'yo, bitawan mo na kapatid. Kung hindi po nakakapagpalago sa pananampalataya mo, bitawan mo. Kasi aayusin ng Diyos buhay mo. Paano niya aayusin yan? Wala nang maayos. Di ba kapatid, pag nag-ayos kayo ng bahay, may mga bagay ka na ilalabas talaga sa labas para maayos mo ng tama. Ganun din sa buhay mo. Amen? Ganun din po sa buhay mo kapatid. Kailangan mong alisin yung garbage yan. Kalat na hindi mo pa tinapon. Ang kalat na hindi mo pa binigay sa gustong maglinis at umayos. Kaya kapatid, ang mahalaga po, isurrender mo to sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, ang totoong worship, again, hindi po sa pagkanta-kanta. Hindi. Hindi po sa paggaling sa sayaw, hindi po sa ganun. Kundi ang pagkanta kapatid. Ang pag-worship kapatid, it is more than sa pagkanta. Kundi yung buhay mo ay living sacrifice sa Panginoon. Amen. Third point. Amen. Si Doki kanina sabi niya nape-pressure siya eh. Pero ito yung word of God sa'yo. Third point, tingnan mo ha. Worship changes our perspective. Babaguhin ng Diyos yung perspective mo. Amen. Isaiah chapter 6 verse 1. Sabi dito, in the year of King Uzziah's death, I saw the Lord sitting on the throne, lofty and exalted. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, yung worship, babaguhin yan perspective mo sa buhay. Amen. Kung titingnan mo si Isaiah kapatid, nakita niya yung fullness ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nagbago perspective niya. Ako kapatid, ang dami kong bagay na binagong perspective sa akin. Lalo na nung napapunta po ako dito sa mahirap, yung community namin mahirap. Dati hindi ako pumapasok sa mga bahay-bahay. Talagang nahihiya ako. Hindi lang nahihiya, hindi rin ako sanay sa ganun. Pero dahil tuloy ako ng tuloy sa Panginoon, inayos ng Diyos yung puso ko. Inayos ng Panginoon yung perspective ko. Kaya ngayon kapatid, di na ako takot pumunta sa mga squatters area. At mas nakikita ko na po yung squatters area kapatid bilang harvest field ng Panginoon. Kasi tinawag kami sa mga mahihirap eh. Amen. Magbabago talaga perspective mo pag nag-worship ka sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi pag nag-worship ka kapatid, idinedeklara mo na God is greater than you. Pag nag-worship ka sa Panginoon kapatid, you are declaring that God is still on the throne. Amen. At pag finocus mo yung isip mo at puso mo sa presence ng Panginoon, hindi man magbago yung sitwasyon mo,
pero nagbago naman yung puso mo. Amen? Sige nga po kapatid, pwede mo bang sabihin dyan, hindi pa nagbabago yung sitwasyon ko, pero binago na ako ng Diyos. Amen? Kasi laging mauuna kapatid, ang puso mo bago ang lahat. Amen? Kaya kapatid, gusto ko na agad i-fourth point. Amen? Para hindi ako maputol na worship is a lifestyle of surrender. Sige kapatid, pakitype po. Worship is a lifestyle of surrender. Romans chapter 12 verse 1. Present your body as a living sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ano sabi? Present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Kapatid, lifestyle. Kaya kapatid, itong devotion natin, araw-araw para maging makasanayan mong nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya dapat ang gagawin mo kapatid ay ang mga bagay na acceptable sa Panginoon. Sabi mo, acceptable kay Lord. Amen? Hindi pwede yung gagawin mo hindi acceptable sa Panginoon. Para bang niloloko mo yung sarili mo niyan. Alam mo na ang worship ay lifestyle. Hindi mo pa tinignan kung ito bang ginawa ko ay acceptable sa Panginoon. Kaya ang mahalaga pakikipag-usap. Mahalaga personal devotion kapatid. Bakit? Doon mo kasi matatanong kay Lord, Lord, acceptable ba to sa'yo? Amen. Kaya kapatid sige. Ang dami mo nang iniyak sa worship, ang dami mo nang iniyak na kanta. Ang tanong, napalapit ka ba sa Panginoon o hindi? Baka mamaya pag iyak mo, thank you Lord, tapos nalupawi na. Mars, saan kaya may sugal? Ay, aray, naku. Diba? Hindi po yan yung tamang worship. Diba, nakwento ko na rin to sa inyo kapatid ng isang araw. Nilehans ka, natumba ka. Pagbangon mo, marites ka pa rin. Aray! Nilehans ka, natumba ka. Pagbangon mo, palamura ka pa rin. Walang nagbago. Hindi yun yung totoong worship. Hindi mo totoong na-encounter si Lord. Bakit? Kasi one encounter sa Panginoon can change your life. Amen? Hindi pwede kapatid na sabi mo, Lord, salamat sa Panginoon, binlas niya ako, tapos hindi ka pa rin nagbabago ng buhay mo. You just need one encounter to God, and God will change your life. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. Kaya kapatid sa tuwing nagde-devotion ako, ito lagi deklarasyon ko, Lord, maranasan ka ng mga makikinig sa akin. Kasi kapatid, isang encounter lang. Meron ako kapatid Bible study. Tingnan mo para po mas maintindihan nyo. Bible study, hindi po siya yung una kong Bible study, ate niya. Tama, ate niya. Ngayon, may pamilya na to, may kanya-kanya na po silang pamilya. Na-demolish po ng Calax, Cavite Laguna Expressway, na-demolish sila. Pero alam mo kapatid, daming pinag-aanan, may na-demolish, daming pagsubok. Pero nanatili sa Panginoon. At anong sabi niya? Kuya Jerome, tinulungan po kami ng Panginoon sa kahirapan namin. Kaya ngayon, maglilingkod po ako sa Panginoon. Hindi pa to full-time sa church namin kapatid, pero tignan mo, Monday pa lang, naka-day off pa lang ako. Day off ko ngayon Monday po kasi day off ng mga church worker. Tignan mo nag-chat po Monday, 7:43 a.m. Good morning Kuya Je, pasend na lang ako dito ng pag-aaralan ko para sa linggo. Ako po kasi ang teacher. Thank you po, God bless. Imagine mo, Monday pa lang. Yung oras na yan, pungas-pungas pa yung mata ko Pero sabi ko, Lord, tunay ka nga. Tunay nga na nabago buhay nito. Hindi na po nakatingin kapatid sa kung ano ang marireceive niya sa Panginoon, kundi nakatingin na siya
kung ano ang magagawa niya sa Panginoon. Kapatid, Monday pa lang, Sunday pa yung gawain. Sabi ko, Lord, kung ikaw sana. Sabi ko, Lord, kung yung mga kapatid namin, kapuso nitong kapatid na to, tingin ko hindi po mahirap ang ministry. Kapatid, meron po akong hindi naman disciple pero nagtatanong-tanong sa akin dito sa TikTok. Kapatid, nag-iipon siya ng pamigay niyang Bible mula sa baon niya. Again, puso pa rin. Amen. Lifestyle eh. Diyan ka na nabuhay eh. Kaya ingatan mo, lifestyle eh. Kapatid, hindi po yan makikita sa kung ano-anong mga pag-iinarte. Ang totoong worship, kahit ba anong mangyari, kay Lord ka pa rin o hindi. Kapatid, sagutin mo yan. Ikaw ba kung ano man ang mangyari sa buhay mo, nasa Diyos ka pa rin o hindi? Minsan tayo kapatid, sasabi mo, Lord, I love you unconditionally. Gumaganyan-ganyan ka pa. Pero bago mo naman mahalin ng Panginoon, nagtatanong ka ng kondisyones sa Kanya. Amen. Kaya kapatid, di ba, sabi, you are worthy, you are holy. You just imparted your holiness, your love sa amin, Panginoon. Kaya ang worship, kapatid, buong buhay. Do whatever is acceptable to God. Detest what is evil. Amen. Kaya kapatid, pagkatiwalaan natin ang Panginoon kahit anong nangyari. Amen. Pagkatiwalaan natin si Jesus kahit anong mangyari. Dahil ang Diyos na buhay, kapatid, hindi ka iniwan. And we cannot outgive God. Sa totoo lang, yung mga bagay na ginawa mo sa Panginoon, hihigitan yan lagi ng Diyos. Kaya kapatid, ano man ang mga sakripisyo na ibigay mo sa Panginoon, you are being a living sacrifice right now. You sacrifice your resources to God. Yung talents mo, pinagamit mo sa Panginoon, kapatid. Naniniwala ako na higit pa dyan sa ginawa mo ang mga pagpapala na marireceive mo sa Diyos. Amen. Higit pa dyan. Kaya ito kapatid, yung iba tinatawan-tawanan na, ayan, tignan mo siya, madaling araw pa, nagpipreach. Alam niyan, madami pong ganyan dito sa TikTok. Sa totoo lang kapatid, message request ko na sa TikTok, 220 na, i-delete ko na nga para hindi ko na nakikita. Maraming nang lalait, sabihin nila kung anong gusto nilang sabihin, pero papakita ko yung reward ng Diyos sa akin. Amen. Ngayon po, may isa pong pastor na nagtanong sa akin. Nagtanong po sa pastora ko nung Sunday. Si Jerome pala may e-bike na, no? Sabi ni pastora at saka ni Pastor Mon, sabi niya, paano hindi magkaka-e-bike yan si Jerome? Kada deklarasyon, receive lang ng receive yan. May nag-declare sa church, magkakasasakyan kayo. Sabi ko, Lord, I receive in Jesus' name. Magkakaroon kayo sariling bahay, I receive in Jesus' name. Huwag niyo mamaliitin yung mga ganun, kapatid. Kasi si Lord yan eh. Amen? Lifestyle na natin na pagpalain tayo ng Panginoon. Ang problema, hindi mo nakikita kasi ayaw mong tignan. Amen? Kaya nga sabi, kung talagang nagbabasa kayo ng Bible, kapatid, hindi mo mamaliitin yung ganun. Bakit? Sabi po ng Bible, present your request to God. Sa Philippians to. And give a thanksgiving to Him. Amen? Pag hihingi ka sa Panginoon, ipagpasalamat mo na kasi nga, hiningi mo at tiwala ka na matatanggap mo. Tama, mali. Lalong-lalo na kung ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo yan, alam mo naman yan. Hindi na tayo bata, kapatid. Alam mo na ang tama't mali. Alam mo na kung kalooban o hindi. Hindi mo na kailangan pang ipagtanggol yan. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Amen. Ngayon, baka kaya hindi mo kayang isurrender.
Kasi may reservation ka pa. Kapatid, again, sinasabi po ng salita ng Panginoon, present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service for Him. Amen. Kaya kapatid, wag mong maliitin yung mga ginagawa mo sa Panginoon ngayon. Ano kung maliit na bagay pa lang yan sa mukha, sa mata ng tao. Pero sa akin, sa Diyos, malaking bagay yan. Kaya ako kapatid, talaga. Sabi ko, Lord, magtsatsaga na lang ako sa'yo lagi. Ikaw na bahala sa answered prayer ko. At hindi ako binibigo ng Panginoon. Mas marami po ang time ng pagpe-pray ko sa iba kaysa sa pagpe-pray ko sa sarili ko. Pero habang nagpe-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, alam mo yung service ko sa'yo at hindi ka likong Diyos para kalimutan niyo. Kaya naniniwala po ako sa lahat ng pagod ko, hirap, at pagpapagal ko sa Panginoon. Ipapakita ko na lang sa inyo yung bunga ng Diyos. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Ganun din sa buhay mo. Hindi mo na kailangan pang iyabang, naghahanap ako kay Lord, nagbabasa ako na ba? Hindi kapatid, gawin mo na lang. At ito po kapatid, pag nakasanayan mo na, lifestyle na siya. Ito mga kapatid, itong live natin, some of you guys are regular attendees eh. Diba? Dahil nakasanayan na natin, nakaugalian na natin na nag-uusap tayo, online, may devotion tayo kapatid. Diba hinahanap-hanap mo na? Kasi lifestyle eh. Amen. Kaya kapatid, ang pagsunod sa Panginoon dapat lifestyle. Amen. Hindi lang siya seasonal, kundi araw-araw. Sabi mo nga dyan, araw-araw. Amen. Ang galing-galing mo kumanta ng araw-araw, sipag lang. Sipag lang. Kapatid, kahit gaano ka kasipag, kung wala po si Lord sa'yo, wala din. Kaya hingiin mo lagi ang pag-ilos ng Panginoon. Amen. Kaya sa ating conclusion, kapatid, God is not simply looking for people who can sing beautifully. He is seeking for true worshiper. Pwede bang itaas yung kamay ng mga true worshiper dyan? Amen? Kung totoo mong tinanggap si Lord, kapatid, sabi mo, true worshiper ako. Because God is seeking true worshiper. At sana matagpuan ka ng Diyos na sumasamba sa Kanya. Amen? Again, hindi po dahil ang worship, kapatid, hindi lang po siya dahil sa'yo o sa sitwasyon mo, kundi dahil worthy po ang Panginoon. Amen. Ngayon kapatid, bibigyan ko po kayo ng assignment bago po kayo matulog. Okay lang ba? Amen. Ang assignment natin kapatid, paano mo ini-express ang worship mo sa Panginoon? Yan, pakitype na lang. Paano mo ini-express ang worship mo sa Panginoon? Isulat mo. Sa ngayon po, ito po yung nagagawa kong acceptable kay Lord. Amen. Nagbabasa ako ng Bible. Inaalala ko yung mga kapatid sa panalangin. Amen. Kasi kapatid, kailangan maintindihan mo ano ba ang ginagawa mo sa Panginoon. Paano mo ina-express? Ako kapatid, sample lang ako kaya paano ko ina-express ang worship ko sa Panginoon. Na kahit wala nakakakita, may ginagawa ko. Mag-isa lang ako mostly kapatid sa church. Alam niya, nagla-live din ako sa church, di ba? Pero kahit wala mang palakpakan ng tao, kahit wala mang good job, okay lang. Ang mahalaga, nagawa ko to sa Panginoon. Ano pa? Yung mga sample, paano ko pa napapapurihan ng Panginoon? Sa tuwing nililingap ko yung bata, yung mahirap at ang nasa kulungan. Anong sabi ng Panginoon? Nakatagpo niyo ako nung binigyan niyo yung mahirap na nauuhaw. Nakatagpo niyo ako nung ganito, ganyan. Nang dinalaw niyo ako sa kulungan, nang pinakain mo yung mga bata, yung mahirap, inalala mo na doon mo nakatagpo ang Panginoon. Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Amen?
Ano ang nagagawa ko sa Panginoon to worship Him. Amen. And salamat po sa mga nagsisend, ay sa mga nag-ano po no, nagpe-prayer request. Talaga ako rin kapatid, nag-ano ako, nagmamarathon ako dun. Dang daming prayer request eh. Hindi mauubos-ubos. Kapatid, kaya dapat lagi kang nananalangin kasi ang dami pang ipagpe-pray. Amen. Kasi alam mo kapatid, pag hindi mo ginawa yan ngayon, may ipapagawa ng Diyos yan sa iba. Kaya ngayon kapatid, naghahanap po ang Diyos ng true worshiper. Kaya isulat mo yan, amen? Kaya ngayon, gusto pong i-ento sa panalangin, no? At pwede ka bang sumabay sa akin sa prayer? Kapatid, sabay ka sa akin sa panalangin. At sa pagsabay mo sa panalangin, kapatid, sabihin mo ng totoo sa Panginoon, Lord, I worship you. Amen? Sige kapatid, ready na ba? Sige po, kung sasabay ka sa prayer, kapatid, sabi mo, ready na kuya. Amen, ready na ba? Yan, sa mga ready na kapatid, i-declare natin to at ipanalangin natin. Sabay po kayo. Lord, turuan mo akong sambahin ka sa espiritu at sa katotohanan. Sabay po kayo. Patawarin niyo po ako kung ang mga labi ko ay nagpupuri sa iyo pero malayo ang aking puso. Patawarin niyo po ako. Panginoon, nais kong i-worship ka. Hindi lamang sa pag-awit, kundi lalo na sa paglilingkod. Kaya Panginoon, ngayong gabi, sige kapatid, sabi mo isinusuko ko na sa iyo ang buhay ko. Maghari ka sa buhay ko. At in season and out of season, I will trust you and I know you will remember all my worship unto you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Kapatid, mabuti si Lord. Amen. Kaya pag sumabay ka sa panalangin, kapatid, kung bitin ka pa, isurrender mo yan sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, hamunin ko ulit kayo. Wala nagpuyat naman na din kayo Kung gusto mo makatulog ng maayos, kapatid, manalangin ka. Kapatid, bibigyan kita, after this live, kapatid, mag-spend tayo ng 10 minutes na devotion sa Panginoon. Walang social media, kundi worship lang sa Lord at pananalangin. Amen. Dahil ang Diyos na buhay, kapatid, makikinig po sa iyo ngayon. Sabi mo nga dyan, makikinig sa akin ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, ipag-pray mo sarili mo. Huwag muna tayo mag-prayer request ngayon. Amen. Ikaw muna ang dumulog niyan sa Panginoon. At kapatid, lagi mong tandaan, essential po ang pagkakilala sa Panginoon. Mahalaga po ito. Amen. Kaya kapatid, patuloy natin hanapin ng Diyos. Huwag ka mag-alala sa mga problema mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Ang mahalaga, isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. So yun kapatid, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. At ang Diyos na buhay kapatid ay ang siyang makatagpo sa iyo sa iyong 10 minutes. Ngayon kung nabitin ka sa 10 minutes kapatid, i-extend mo pa. Ikaw nang bahala. Ang mahalaga makausap mo ang Diyos ngayon. Amen. So yun, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Medyo lumalalim na po yung gabi. Kaya, ayun, pero sana gawin natin yung assignment natin. No? Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, no, dalangin ko po katagpuin ka ng Panginoon at lalong-lalo na tulungan ka ng Diyos. Amen. Kaya God bless at may the blessing of the Lord and the glory of the Lord be upon you. Amen. Bye-bye.